Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 2 ng Hulyo, 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:19 ng umaga. Araw po ngayon ng Huwebes. Diyan ay Diyan sa Pilipinas ay ados, pero alas mga alas 9:20 ng umaga, ng gabi. Diyan ano. 12 hours kasi ang diferensya dito sa Los Angeles, California. So, mapapanood nyo ito ng mga alas 7 dito, pero dyan ay alas 10 ng gabi. Nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa bakit hindi magtatagumpay ang rally ng INC. At ang title ko po ay Why INC Rally Will Fail. Ayan po ano. Matitigil yan o mawawala yan o wala. It will fade away. It will die down. Yan po ang nakikita ko dyan. At ako po ay maobserba. At hindi ako naglalagay ng mga obserbasyon ko kung hindi ako sigurado. Kaya inaanyayahan ko po kayo makinig at ipapaliwanag ko bakit mag-fail o bakit hihinto yan o bakit walang mangyayari dyan. Walang mangyayari dyan. Ngayon ay tinatalakay na ito ng iba, ano? Pero hindi ko na uulit-ulitin yung mga sinasabi nila. Opo, kasi ako, iba ang talakay ko eh. Kumukuha ako ng Bible verse para patunayan ko na hindi magtatagumpay yan. Yang ginagawa ng INC. Ay nagrally sila dyan, ay kahit marami sila, kahit sabihin natin na nag-umpisa sila ng 1,000,000, pero hindi po tatagal yan eh. Hindi tatagal. Opo. Walang kakayahan na tumagal. Lalo na kung sila ay sumakay ng bus, dinala sila dyan. Paano silang maliligo dyan? Paano silang tatai dyan? Hindi ba? Aalis din At ikukumpara ko po yung nangyari nung People Power 1 nung napatalsik si Tandang Marcos, si Ferdinand Endralin Marcos, nung napatalsik yun. 27 years old na po ako noon, nagtatrabaho na ako as engineer. Ngayon ay gobyerno pa ang pinagtatrabahuhan ko sa MWSS. Ay yung ilang araw dyan sa EDSA kasi nga pinapauwi na kami ng bus namin eh, o kaya parang walang pasok eh. Ay ang ginagawa ko, nag-uobserba lang ako dyan sa paligid ng Krami at saka yung Campo Aguinaldo. Palakad-lakad lang ako dyan. Tinitignan ko yung galaw ng mga tao. Ay ang mga tao dyan noon, ikikwento ko lang po ay yung mga tao naninirahan dyan sa malapit dahil hinahatiran na ng damit o
may folding bed na sila may tent, may mayroong nagbibigay ng mga pagkain o hinahatiran na ng pagkain ng anak o ng asawa. Hindi na umaalis. Kasi nga doon sa panawagan na suportahan sila in really. Suportahan. Yun. Dahil baka mamatay sila o baka patayin sila o baka dukutin sila doon sa kampo at ayun, papatayin na sila. Kasi nga nagkuha na sila nag-revolt na sila Yun. Iyon ang kulang ngayon. Sa nakikita ko ngayon ay kung ang mga tao sa paligid ng Krami o ng dyan sa ay maraming tao, milyon po yan yung mga naninirahan dyan sa People Power Monument, ang dami dyan. May manggagaling sa San Juan, may manggagaling sa Quezon City, may manggagaling din sa Pasig, hindi ba? Kaya kung ang mga tao ay magkaisa talaga, mapupuno yan. Pero ang nakikita ko, wala Wala. At ganun lang naman doon kay Irap, nung napatalsik si Irap. Nung nanonood kami ng television yun Naka-televise po yun Nung dinivide nila ang House, dinivide nila ang Senado, ay nanalo yung not to open the second envelope. Ay nagalit ang mga tao. Ako nga nagsalita ako sa mga kapatid ko, sa magulang ko, na maghanda na kayo kako ng pagkain. Revolusyon ito. Ngayon ay sila din, ganun din ang iniisip nila Ngayon, ang tanong ko po sa inyo, sino ang naglagay sa kaisipan ng tao o sa damdamin ng tao na baka magka-revolusyon? Ay ganun nga ang nangyari. Sa inis ng mga tao, gabi yun Gabi. Siguro alas 9 ng gabi yun from 8:30 to 9 o'clock. Naglabasan ng mga tao At pumunta na sa kalsada. Nag-ingay na. Ayun na. Yun ang simula ng People Power 2. Yung napatalsik na si Irap. Nasa damdamin ng mga tao po. At hindi mapipigilan yun. Ay ito, ay ano bang ginagawa nila? Hakot, sasakay ng bus. Ay kung harangin lang yung bus, out of way. At saka, saan naman sila kukuha ng bus? Na ang isang bus lang ay maximum yan ata ay mga 60 katao adi kung 10 bus, adi 600 lang yan. Wala Ay simple, pakakainin mo yun. Hindi ba? Maraming kailangan yun, mga personal nila. Ay hindi tatagal. Baka yung 2 or 3 days lang yan, sakali man yung mga hakot nila, ay hindi ring tatagal. Ay kung sinisita pa yung bus nila sa ampaparada, o nakakaabala, o yung iba hindi pinapasok daw. Hindi pinapasok yung galing sa Northern Luzon. Kasi nga ay ang ruta lang nila hanggang doon lang sa highway Bakit papasok sila ng EDSA? Pinabalik sila ata. Yun ang namomonitor ko. Maraming bus daw na hanggang lang dyan sa Balintawak. Sa Cloverleaf. Hindi ba? Pina-U-turn na. Pinabalik na. Aywan ko kung tinatanong ko naman yung nagbablog kasama ba kako ang pasahero na bumalik? Ay hindi niya masagot Kako kung mag-report ka naman kako, ikumpletuhin mo. Anong oras ba yan? Ay pwede kasi na ihinto na ron at sasakay na lang ng jeep. Sa bagay, malayo din kung lalakarin. Pero pwede rin lakarin yan. Hanggang Cubao.
Oh. Ay, pero nga, ang nakikita ko, wala sa damdamin ng mga tao. Lalo na kung ganyan na binayaran. Hindi ba? Ay, simple, tinitignan nila ang oras niyan, hindi ba? Oh, hindi ba? At saka po, kung kumain man sila, 4 na oras lang po eh. Yung kinain nila, gutom na naman yan after 5 hours. Gutom na naman yan, kakain na naman yan. Ay simple, ay kung wala nang makain, ay uuwi na yan. Kaya nga kako hindi magtatagumpay eh. Ito yun nga, inihambing ko sa People Power 1 at People Power 2, beyond comparison po. Walang comparison. Kasi nung People Power 1, naglakad-lakad ako dyan sa Santulan Road. Oh, EDSA at saka yung Santulan Road. Oh, ay ang dami nang nakatinti. Mga mag-aanak, doon na sila. Oh, mayroon lang relibo, nagre-relibo. Oh, ay ngayon walang ganyan eh. Oh, kaya isang tawag lang noon, milyon agad eh. Kasi nga naniniwala sila doon sa panawagan na dipinsahan si Enrile at saka si Ramos. Yun po Doon naman sa People Power 2 ay yung napatalsik si Irap, nagalit naman ang mga tao sa asal ng mga senador, lalo na kay Kusiting nang umisi, hindi ba? No, nanalo sila eh. Not to open the second envelope. At saka, para sa akin wala silang karapatan na pigilin ang mga ebidensya na ilabas. Wala silang karapatan. Ang karapatan lang po ng senador to acquit or to convict. Baka pwede pa. Kung i-acquit nila, okay lang. Kasi yun ang trabaho nila eh. Pero yung not to open the second envelope, wala sa trabaho nila yun. Yun, kaya nagalit ang mga tao. Kaya nga, biyang comparison ay sa ngayon, ay bakit nagrarally ang Iglesia ni Cristo? Bakit sila nagrarally? Ay suportahan nila si Marcolita, na kung saan si Marcolita, mag-isa niya na tumanggap ng 75 million. Iisa lang niya ang tumanggap. Ay bakit isasama niya mga tao sa rally? Kalukuhan, hindi ba? Tinanggap niya. Kung sabi sa kanya congressman ako noon, sabi niya congressman ako noon. Naniniwala kami sa inyo. Sabi daw nung nag-donate sa kanya na ikaw ay nararapat sa Senado. Tanggapin mo ito, sabi niya tanggapin mo ito. Yung 75 million, pero ngayon ay ang lumalabas po, baka mas marami pa. Yan ang sabi ni Pantilo Lacson. Kinukompute pa nila iniimbestigahan pa nila. Kung sabing ganun tanggapin mo ito dahil naniniwala kami sa iyo na nararapat ka sa Senado. Senado ang sinabi ay iniwasan niya, inadjust niya yung date, hindi ba? Ay congressman pala siya, ay bawal po yan. Nag-aaral po ako ng engineering sa Piatti, 1975. Kumuha na ako ng konstitusyon. Ay alam ko na bawal tumanggap ng mga regalo ang mga taong gobyerno. Lalo na ganyan kung congressman ka. Kasi maa-alter yung 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 bidding kung yung budget nang gagaling sa iyo ay simple pag tumanggap ka na ng gift. Nasa Biblia po yan Do not receive bribe or gift or favor because a gift can blind the eyes. Nasa Biblia po yan. Aywan ko kung nag-aaral sila ng Biblia, can blind the eyes. At kahit naman nanliligaw ka po, hindi ba? Kung nanliligaw ka kahit ayaw sa iyo nung babae o nung mga kaanak, hindi ba? Pero pag ang dami mo nang ibinibigay ng mga regalo, hindi ba? Sige, anak, sagutin mo na yan, hindi ba? Ganun naman hindi ba?
Kasi nga can blind the eyes and alter the decision of the intelligent, hindi ba? Pwedeng ma-alter yung narration o yung mga kuan nila, mga komento nila, hindi ba? Maa-alter po pag tumatanggap ka ng gift. Oh, yan po ang nangyayari sa tunay na buhay. Kaya nga ay inilagay sa kuan natin, sa konstitusyon siguro o sa batas natin na bawal nga tumanggap. Lalo na yung mga judge. Di ba? Kasi may judgment kuan po yan di ba? Oh, yun ang pinagsabihan doon sa Old Testament. Pero nga ay may mga judge noon at kung minsan ang judge noon ay sila na rin yung hari. Kaya ganon ay ngayon ay may taong gobyerno ay pinaghati-hati nila para pinaghati-hati nila ang kapangyarihan. May legislative, may judiciary, may executive. Pero iisa din yan. Huwag kayong tatanggap ng suhol. Huwag kayong tatanggap ng bribe o yung kung tawagin nila kasi ay donation o regalo, ay iisa naman yan Iniiba lang ang pangalan para i-dilute, di ba? I-dilute ang kaso. Ayan po Ngayon ay sa 2 araw na rally, malaking perhisyo po ang nangyari. Kaya nga hindi sila magtatagumpay Dahil yung dinala nila na perhisyo ay ang dami po Hindi ba? Yung mga tao ay imbis na susuporta yung iba sa kanila ay hindi na. Lalo na yung mga napirhisyo. Halimbawa, yung papuntang abroad ay hindi nakasakay ng eroplano. Paano yan, hindi ba? Paano yung may mga trabaho na arawan lang? Late ka, uwi ka na. Hindi ba? Mayroong ganun mga manager kung late ay pinapauwi na lang Lalo na kung yung parating late ganun po At yung mahihirap na tao ay diyan lang umaasa sa sahod nila. Araw-araw, isang kahig, isang tuka nga ang tawag paano yan? Kaya nga iyan ang hindi magtatagumpay. May balita din na marami daw nagutom. Pero hindi ko na yan. Ang dami simple sinabi ko na nga after 4 hours yung kinain natin naandun na yun dun sa wala na, gutom ka na naman after 5 hours. Sang-ayon yan sa science yung kinain mo ay kahit marami yan after 4 hours, lalo na kung mayroon kang activities, ay nawawala na yun. Itatain mo na yun Itatain mo na. Nagiling na ng bituka. Ready na yun sa itatain mo na yun. Ganun po yan. Kaya kailangan mo na naman ng pagkain. Ay saan sila kukuha ng pagkain? Hindi ba? Kaya naniniwala ako na yung iba ay nagutom. At yung iba naman, hindi raw, ito ang matindi, hindi daw sila binayaran. Ngayon, yung mga ay insisiguro, walang bayad yan. Pero ay humalo po yung iba may kahalo sila Ayun ang umaangal siguro. Hindi raw ibinigay yung totoong bayad o yung kabuuan ng bayad. Paano magtatagumpay yan? Ay simple kung may bayad yan pupunta yan. Pero parating tinitingnan ang oras niyan, hindi ba? O kaya kung alanganin, halimbawa, ipupusasan siya o mabibilanggo siya, iiwas yan kasi bayaran lang siya Hindi ba? Ganun lang po yan. Iiwas niya ang sarili niya. Isi-safety niya. Kaya nga hindi magtatagumpay po Whereas kung talagang pumunta ka doon at yung pag-iisip mo ay para tumulong, iba yan. O ikaw ay lumalaban para sa katotohanan, ay iba po yan. Sige, punta na ngayon tayo dito sa yung Acts, gawa sa Biblia po ito Gawa chapter 5 verse 38.
Hanggang 39 ata ito eh. Bakit? O sige, ay ikwento ko lang muna ha. Ikwento ko lang muna ito. Ano ba nangyari dito sa Acts chapter 5 verse 38? Mga kababayan, mga minamahal. Ang nangyari po dito ay nai-record dito sa Acts, mga gawa. Yung mga gawa nila ini-record. Kaya nga ang tawag ay mga gawa o Acts. Yung buong libro na yan ay ni-record dito na nung nangangaral ang mga disipulo, nung nangangaral sila, ay sinisita sila ng mga Parisiyo. Patay na po dito si Jesus Christ, nakaakyat na sa langit, ay sila na nangangaral, yung mga disipulo po. Ngayon, pinagbawalan sila ng mga Parisiyo. Ay alam naman natin na ang Parisiyo, may kapangyarihan po yan eh. Noon, yung mga Parisiyo at mga learned people din ito. Alam nila ang batas o may authority sila. May mga pundos sila. May mga kwan din sila. Ay kung tawagin natin ay mga Templar o Templar, hindi ba? May mga sundalo din sila, hindi ba? Kaya nga iba ang kwan iba ang katayuan noon ng gobyerno, iba sa ngayon. Sa bagay, yung ibang kulto ngayon, may mga sundalo din yan na angel of death kung tawagin nila. Ay noon ay ganito din yan sa kwan, authority sila na magpahuli o magkulong. Ayan nga, gusto nilang ikulong yung mga disipulo na nagtuturo about Jesus o about doon sa good news. Huhulihin nila at ikukulong nila. Yun. Ngayon ay ito si Gamaliel, ginagalang ito ng mga tao at ito, yung Parisiyo din ito. Parisiyo. At siya ang nagturo kay Apostle Paul nung kumukuha ng pagkaparisiyo si Apostle Paul. Ang sabi niya ay ito nga kasi ayaw niyang dakpin eh. Ayaw niyang hulihin yung mga disipulo o yung mga nagtuturo about kay Jesus. Ay therefore, sabi niya, in the present case, I advise you, leave these men alone. Sabi niya, huwag muna natin silang galawin. Ang sabi ni Gamaliel, na ginagalang po yan, ginagalang na tao yan. Siguro ay mabuting tao o mabuting Parisiyo. Therefore, in the present case, I advise you, leave these men alone. Sino yung these men? Yung nga mga nangangaral, yung mga disipulo. At yung iba siguro na sumusunod, gusto nilang ibilanggo eh. Pero ang sabi ni Gamaliel, leave these men alone. I advise you. Sabi niya, let them go. Hayaan natin sila. Mangaral sila. For if their purpose or activity is of human origin. Ayan po binanggit ang human origin, it will fail. Ayan po, sinabi niya, hayaan natin sila na mangaral. Sabi ni Gamaliel, na iyon ay kinikilala na isang magaling na Parisiyo. Ginagalang ng lahat ng Parisiyo yan. Ngayon, ay leave them alone, sabi niya, yung mga nangangaral. For if their purpose or activity is of human origin. Ayan po, human origin. Hindi ba ay ano ba ang human origin? Ay ang human origin po ay parati kong binabanggit dito, ako ang masusunod. Yan ang human origin. Ako gusto ko yumaman. O gusto ko makapangyarihan ako. Yan po ang mga human origin. If their purpose is of human origin, it will fail. Ay sino po nagsalita niyan? Ay yung nga magaling na Parisiyo.
Na ginagalang na nagturo kay Paul. Nung bata pa si Paul, tinuturuan na niya. If their origin or activity is of human origin, it will fail. But if it is from God, yun ang sinabi niya Pero kung yan ay galing sa Diyos, sabi niya, you will not be able to stop this man. Sabi niya. Hindi mo pwedeng labanan yan o hindi mo pwedeng pahintuin yan kung yan ay galing sa Diyos. Yun ang sabi ni Gamaliel. You will only find yourself fighting against God. Ayan po, hindi ba? Ay ano ba ang origin ng ginagawa ng mga iglesia ni Kristo? Ang tanong ko po sa inyo, human origin yan kasi nga gusto lang nila na kung si Marcolita, i-save si Marcolita. Ay paano mong isisave yan? Ay lumabag siya sa batas, hindi ba? Hindi mo masisave yan. Lumabag siya Napakasimpleng batas, hindi ba? Huwag kayong tatanggap ng mga gift. Kayo mga taong gobyerno, bawal yan kahit na sekretarya ka. Alam nila yan. Ngayon, kung naaawa siguro yung tao na pamirinda, ay kahit na nga yun, bawal kaya may mga donation pero yung mga kumisan may mga binibinta na mga pagkain ganyan may mga ganun mga ticket mga ibibinta. Pwede pa siguro yun para sa nila yung pagtulong sa mahihirap ganyan, humingi sila ng tulong ganun ay baka pwede pa siguro yun. Pero yung tatanggap ka ng 75 million, remember 75 million tinanggap mo? Ay taong gobyerno ka? Hindi na kailangan mag-isip ng tao Hindi na. Iisipin talaga na mayroong ibang nangyayari dyan. Kasi tumanggap siya. At yan na nga nakikita, plunder pala yan. Ako nga, hindi ko alam plunder. At yan din ang sinasabi nila nung tinanggal si Irap. Waiting money yun, hindi naman pundo ng, yun na nga paano mong ihihiwalay yan? Pira din yan. Nagkakakuan yan. Mayroong pinanggagalingan yan. Hindi ba? Ayan po. Kaya yan ang sinasabi ko, bakit magpipil o failure ang rally ng Iglesia ni Kristo? Kasi nga, yung origin, hindi naman sa Diyos. Ang origin yan ay sa tao lang. Gusto nilang isave si Sarah siguro, o hindi ma-impeach si Sarah, o kung ano-ano yan. Kaya, yan ang mangyayari dyan. It will fail because it is of human origin. Maliwanag po, nakasulat po pero kung yan ay galing sa Diyos, ay parati ko ngang sinasabi dito yung mga tao na may Holy Spirit o yung tao na ipinagkaloob na ang kanilang sarili para magserbisyo sa Diyos, ay ang sinabi po ng Biblia ay yung rivers of living water will flow out of their heart. Ayan po. At yun ang hindi mo mapipigilan. Kasi nga, nakikita nila ang totoo Nakikita nila ang tama. Kaya, kung susuporta sila sa mga rally na ganyan, tama yun. At hindi mo sila mapaalis doon. Kahit hatiran na lang sila ng pagkain ng anak nila. Ganun po yan. Yun ang nakikita ko na wala sa ngayon. Kasi nga, is of human origin. Gusto lang nilang protektahan si Sarah. Aywan ko lang kung binayaran ang INC. Pero sa ganyan, palagay ko may bayad yan. Kaya nga, human origin lang hindi yung rivers of living water will flow out of your belly. Ang nakasulat po sa Biblia.
Oh, hindi ka binabayaran. Hindi ka yung kinukumbinsi. Kung hindi, alam mo ang tama at mali. Kaya pupunta ka doon para mag-rally ka. Yan ang kulang ngayon. Oh, kaya it will fail or it will stop or it will fade away. Hayaan natin sila. Sabi nga ni Gamaliel hayaan natin sila. Kasi kung yan ay origin yan, ay sa tao lang, kay Libisti lang, ay umupa ata si Libisti, ay ilan ang, ay kahit na magpadala ka sa Liwasan Bonifacio ng 600 mil wala yan. Pagtatawanan lang yan, hindi ba? Magtitint doon. Ay paano sila kakain doon? Tatain sila doon? Ay, ay simple, aalis din sila kung doon sila hindi ba? Ganun lang po yan Human nature po yan. Alaga naman, kaya nga kako it will fail. Dapat ang mga tao, yung galing lang ng Divisoria, galing lang ng Quiapo, galing lang ng Ermita, iyon, milyon yan, pwede yan. Pero yung dadali mo ng bus, ay huhulihin yung bus hindi ba? Wrong parking, hindi ba? Nakakaabala, hindi ba? Huhulihin Ay, iyon po yan ang mali ng mga organizer dyan. Akala nila siguro, maduduplicate nila yung nangyari. At ito nga sinasabi ko na, yung mga dumalo doon sa EDSA 1 at saka EDSA 2, malapit lang ang mga bahay nila, naandyan lang sila sa paligid. Kaya pwede yun. Mag-rotation sila, hatiran sila ng pagkain o ng mga anak nila o asawa nila, pwede yun. Maglagay sila ng tent o folding bed nga natutulog na lang sa folding bed nakita ko yan hindi nakakaalis dito. Yung folding bed na pwede mong dalhin kahit na saan ang daming ganun. Sige po hanggang dito na lang po at sana po ay sa ating pakikinig po ay binigyan tayo ng wisdom na nanggagaling sa Panginoon. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.